Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, kumbaga, yung kapatid natin, mayroon din invitation, maalala ko. So, maging member kami sa Kanduyan way back 1991. Nagkasabay po kaming napupungan. Kaya kapatibali ko na po yan. Lamang, napuntahan pala sa Maynila. Ngayon, ayaw ko naman sana ng gawain na to. Pero kalooban siguro ng Diyos, binalik ako sa luwa. Para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi yung sarili kong kalooban. Sa pagpapatuloy po ang Ebanghelyo, marahil marami na tayong natutunan, nangunawaan sa Ebanghelyo. Bali, ito pong ginagawa na pangangaral sa mga patay. Kumbaga, yung katawan lang naman niya ang babalik sa alam. Pero po, yung espiritu niya babalik sa Diyos. At yung kaluluwa niya, yun ang nag-aantay sa paghuhukom. Lahat po tayo ganon. Dahil sabi ng Panginoong Diyos, noong una, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating larawan. Ibig sabihin, ang sangkap ng tao, may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Kaya po, dapat po yan sabay-sabay natin o sama-sama yan na pinababanal natin sa lahat ng oras kapag tayo po ay nakikinig ng Ebanghelyo. Siguro po, lahat naman tayo ay nananalangin. Kung aralin po natin sa malalim na pag-aaral ang pananalangin, tayo po yung nagsasalita, ang Diyos ang nakikinig. Sa Ebanghelyo, baliktad, siya yung nagsasalita, tayo naman yung tagapakinig. Kaya para pakinggan yung panalangin natin, pakinggan din natin siya. Vice versa. Bigayan, sabi nga. Ngayon po, ang babasahin ko po, ang ayon sa pangalawang sitas, sa pangalawang Korinto, sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 5. Sabi ko ganito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ngayon po, kung aralin natin, itong katawang laman ay inahalimbawa lang sa bahay. Tulad dito, bahay. Maliit lang. Pero po, yung inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin, gusali. Ibig sabihin, kung itong katawan na to, o katawang laman na to na binigay sa atin, galing sa alabog, may hangganan, may limitasyon, namamatay, meron palang inihanda ang Diyos na isang gusali na doon tayo titira sa makatuwid bagay isang bagong katawan na walang hanggan. Kaya ngayon, yan po ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Noon pa yung inihanda ng Diyos. Lamang hindi talaga nararapat na mangyari dahil ang sanglibutan may hangganan. Kaya nga ipinapangaral ang salita ng Diyos is spiritual. Sa makatuwid, hindi ka tanggap-tanggap sa tao dahil pagka minsan nasasagasaan yung ugali natin, yung mga gawain natin, dahil tayo po ay nasa laman, may hangganan. Ang salita ng Diyos, walang hanggan. Mawala na lang ang langit at lupa, kahit isang tundok hindi po mawawala. Mawala na lang lahat ang Ebanghelyo ng Diyos, bit-bit natin hanggang sa ikalawang buhay. Kaya, yun ang magiging tabaon natin kay Manay Ruben, yung Ebanghelyo. Na bagamat matagal siyang hindi nakasimba, siguro sa TV, pwede, pero yung iukol niya ang sarili niya dahil mahina na ang naging mga dumating na rin sa katandaan, hindi na kaya magbiyahe. Kaya po, kumbaga,
ninanasa namin na ang Ebanghelyo makarating sa Kanya. Totoo lang po, katawan lang naman niya ang nagpahinga, pero ang Espiritu niya nakikinig ng Ebanghelyo. Sabi nga sa Juan, sapagkat ipinapangaral din ang Ebanghelyo maging sa mga patay. Ibig sabihin, ang patay kapag nakarinig ng salita ng Diyos, sila'y muling bubuhayin. Paano pa kaya tayo na mga buhay na kumpleto, may tainga pa tayo, may pakinig, na hindi natin mapakinggan ang Ebanghelyo? Ano pong sabi dito? Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Totoo po. Sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, tayo po'y nagsisihibik. Minsan, ang gusto natin, malamig. Pag nasobrahan ng init. Pag sobra naman sa init, ang gusto natin, malamig. Minsan, kapag tayo'y nalilipasan ng gutom, nagkakaroon ng karamdaman. Minsan, dumarating yung mga pagsubok, katulad nito, pagsubok sa pamilya. Tayo'y nasa paghibik o kaya pagdadalamhati. Pero po yan, sabi nga, temporary lang naman yan. Habang nangyayari tayo sitwasyon, pero paglipas ng ilang panahon, mawawala na rin yan. Sabi nga, mas katanggap-tanggap pa ang pagkamatayan ng isang tao kung ito'y mula sa pagtanda o kaya mula sa may karamdaman. Ang masakit, yung sa disgrasya. Kasi yung sa disgrasya, hindi tayo preparado dun eh. Pero yung karamdaman, alam natin na yun ang nagpapakilala na ang katawan natin marupok, may kahinaan, may hangganan. Kaya po, itinuturo sa atin na bagamat tayo'y nasa mga problema, pagdalamhati, o mga pag-ibig, meron tayong pinaka-aasam-asam na matatapos din yan. Sabi kanina, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiyasa, tayo na ang pinakakahabag-habag. Halimbawa, inaasahan lang natin yung kakainin bukas, yung isusuot bukas, yung pantuition, pamasahe. Dapat hindi ganon. Kundi, ano yung magiging direksyon ng buhay natin pagkatapos na tayo'y mamatay, ano ang kasunod. Kasi kung ano po yung tinapusan ng ating kamatayan, na naging mabuting tao tayo, naging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos, kumbaga, ang karugtong po nun, yun na yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero kung naging masama tayong tao, hindi natin nasunod ang kanyang kalooban, buhay na walang hanggan din, pero sa paghatol. Doon na po, malalaman natin na tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Depende po sa aral na ating napakinggan. Kaya po, ang paghihibik na yan ay mabibihisan kung ninanasain natin ng bawat isa sa atin na tayo po ay mabibihisan ng tahanang mula sa langit. Sabi dito, na kung mabihisan na kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad. Ibig sabihin, kapag yan po ay ipinagkalob na sa atin ng Diyos, nabihisan tayo ng isang bagong katawan. Sa magkatuwid bagay, magtatanong tayo, paano mangyayari yun? Eh, di ba ang namatay, nabubulok na ang laman, umiwalay na ang mga buto. Sabi nga sa Ezekiel 37, ang mga buto, kahit sa mga libis, sa kapatagan, palalabasin lahat yun ng lupa o ng tubig. At ang mga buto ay magkakaroon ng mga litid, at ang mga litid ay babalutin ng laman, at sila'y babalutin ng balat, at hihingan muli sa makatuwid bagay ng hininga ng buhay, at sila'y mga bubuhay na maguli. Sa mga nagsisigawa ng mabuti, sila'y doon sa kaharian ng Diyos. At sa nagsigawa ng masama, doon sa paghatol. Kaya po, tayo pong lahat ay bibihisan. Kaya ang pagkaasamin natin, hindi yung buhay ngayon, nananagana tayo, nagtatagumpay tayo, kundi sa hinaharap. Sapagkat doon wala ng pag-ibig, wala ng problema, hindi na natin maranasan ng hapdi ng araw,
kung pagod, o kung ano-ano pa man na dagok na dumarating sa buhay nating nasa laman. Doon po, wala nang problema. Minsan nga dito, kahit wala namang problema, Lord, pinoproblema. Pero, yan po, parte yan ng buhay ng tao. Pero sa spiritual na pamumuhay, aralin natin kung ano ang kasunod ng buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sabi po dito, sapagkat tunay na kaming nanga sa tabernakulong ito ay nagsisibik na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ibig sabihin, kung dito sa katawan natin ito, sa laman, bagamat tayo ay nagsisibig sa mga problema na dumarating sa ating buhay, tayo po ay nabibigatan. Ninanasa natin na tayo'y bihisan para yung bagamat tayo ay dumaranas ng mga kapighatian, katulad ng kamatayan, meron po tayong bagay na walang iba ipagkakaloob sa atin na mabihisan tayo na ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ibig sabihin, sa sunod po, ang susunod po niyan, buhay na maguli sa piling ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu Santo. Kaya po, sa bawat isa sa atin na mga tao, anuman po ang naging kalagayan natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang una-una pong tinitingnan niyan ng Diyos kung ano po ang mga ginagawa natin. Lalong-lalo na kung tayo po ay nabubuhay sa kabutihan o nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo pong lahat ay magkakapatid, wala po ditong relihiyon o sikta o ano paman. Sabi nga, katulad lang yan ng isang sasakyan, iba-ibang pangalan ng bus, pero pagdating mo doon sa Maynila, magkikita-kita rin doon. Ganyan po ang buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya magpatuloy lang po tayo. At huwag tayong magsawa at gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Marahil, kapag may dumaranas tayo ng ganitong mga kapighatian, ito na yung mga panahon na ang mga magkakapatid, nagkakabati-bati, ang mga hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon na ng unawaan. Sa makatuwid, natatapos na yung mga bagay na hindi dapat na ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ginagawa na natin ang ayon sa kanyang kalooban na tayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig, kaya dapat manalig o kaya manaing tayo sa Diyos at dapat po manatili tayo sa pag-ibig sapagkat yan po ang magpupuno patungo doon sa kasakdalan sa makatuwid bagay, patungo doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung hindi ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, di sana'y hindi sinugo ang kanyang bugtong na anak upang ipangaral ang mabuting balita dito sa bawat isa sa atin. Noon hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hanggang dito na lang po ang may babahagi ko sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang gabi muli sa atin lahat.